Benefits kapag wala kang jowa. Una, walang magbabawal sa'yo. Malaya ka, lahat ng gusto mong gawin, gawin mo. Uminom ka hanggang gabi, wala susundo sa'yo sa inuman. Walang tatawag sa'yo, wala magtitig sa'yo. Walang kakaba-kaba, uminom ka hanggat gusto mo. Pangalawa, walang magsaselo sa'yo. So malaya ka maglande hanggat gusto mo. Wala namang may pake sa'yo baliban sa mga taong naiingit sa'yo at sa kapitbahay mong pakialamera. Yun na yung problema. Less stress pa yun. Hindi mo na kailangan ng explanation, paliwanag kung saan ka napunta, o wala kakaba-kaba. Di ba, balawag sa damdamin, lumakad ka, o wala kang iniisip na may magagalit sa'yo. Yun yung kagandahan na hindi mo naman kailangang i-update. Di sila kasi mag-update to may jowa ka eh. Kailangan kung saan ka nakarating, kailangan alam na yun. Kasi pag hindi niya yan alam, away pa kayo. O, pumunta ka pala ng ilog kasama ang mga barkada mo, baka may babae ka doon, baka may lalaki ka doon. Diba, nakakapagod yung ganun. Sunod, less yung gastos, makakatipid ka talaga. O magkajowa ka nga, gastusera naman. Lagi kang hinuhututan, lagi kang gustong palibre na lang sa'yo. So ang gastos nun, pag hindi mo naman pinagbigyan, baka humingi sa iba yan. Baka mapunta pa sa iba, kawawa ka naman. Ayun yung problema ko. At least yan, pagka February, hindi ka na kailangan bumili ng chocolate, o Toblerone, o flowers dyan, mga rosas, mahal din yun, magkano din yun, magkano ng gin bilog ngayon. O February, bumili ka ng gin bilog, uminom mo ka lang, tapos makipag-inuman ka lang doon sa mga malalandi, medyo huwag ka na agad isang gabi. Pangatlo, hindi ka basta-basta maluloko. Wala namang manluloko sa'yo, wala ka naman jowa, diba? Ibig sabihin nun, secured ka. So, malabo kang masaktan, malabo kang lukuhin. Diba? Kumbaga, yung mindset mo, yung isip mo, napapukus ka lang doon sa paliwanagan. Kung mga nakikita mo yan, pwede mong landain yun. Okay lang yun, di ba? Huwag lang yung mga majuwa na, huwag ka rin mong ganyan, huwag ka rin mga agawd. Ito ang pinakamagandang benepisyo sa'yo, less yung away. So, pag may jowa ka kasi, hindi talaga, iwasan talaga na nag-aaway kayo niyan. Talagang matinding away talaga yung pagdadaanan yun. Posible naman isang taon hindi kayo nag-aaway. O, minsan ma-stress ka pa pag nag-aaway kayo. Hindi ka makakain ng maayos. Puro ka inom, nagastusan ka, hindi ka makakatrabaho, hindi ka makapubo sa ginagawa mo kasi nag-aaway ka, inaaway ka lagi, kasi nga, hindi ka nakareply ng nakarang gabi, tumahay ka pala, hindi ka malalasabi. Diba? Yun yung problema eh. Oo, hindi ka naka-update, oo, naghihi ka, wala kang sinabi na naghihi ka. So, issue yun ha, issue yun. So, yun yung problema eh, kaya, ikaw, kung wala kang jowa ngayon, so ibig sabihin yan, medyo, ano ka pa, chill pa yung buhay mo. Eto pa, hindi mo kailangang paalam. So kung saan ka pupunta, go! Ha? Sa mama mo nga, hindi ka nagpapaalam eh. Pag nagkajowa ka, kailangan mo magpaalam. Mahalaga yun. Issue yun eh. Pag hindi ka nagpaalam, wala na. Away na. Wala nang tulugan yan mamaya. Hanggang nga isang linggo na yung kampuhan yan, nakakapagod din yung ganun. Nakakapagod din yung ganun. Aalis ka lang, siyempre walang signal ngayon, hindi ka nakachat doon sa pinuntahan mong lugar na ko. Pagka doon ang signal, napunta ka, nagka-signal ka ulit, makita mo na yung chat, sanda makmak na yung haba. Talagang namamaalam na. Para kang nagbabasa ng libro sa chat. Sobrang haba na ng mga message niyan. Diba? Yung problema eh. Kailangan pa magpalbo, medyo kailangan pa adamhan, mahal, so sweet, body puga. Alis muna kami nito kaya, hindi ka ba papayagan yan? Dami pang question yan. Sino naman kasama mo? Sana naman kayo pupunta, baka ganito ganyan. Ako. Diba? Kaya ikaw, ito sinasabi ko sa'yo, kung handa ka na ba? Open na ba yung puso at isipan mo? Kasi pag nagkajowa ka, hindi lang puso yung apektado sa'yo. Siyempre kapag nagmahal ka, apektado rin yung utak mo. Imposible namang hindi kayo mag-away niyan. Napaka-perfect nyo naman. Sana all, diba? Kung ganyan.